So mga Lods, magandang araw sa inyo. So nandito tayo ulit para pag-usapan yung nag-viral na video about sa story ng buhay ko doon sa part na nahanap ko ulit yung nanay ko after 31 years. So medyo nag-trending siya and marami rin talagang nag-grab ng videos na yun. Pinost nila sa kanilang mga accounts nila. Well, alam ko naman di mapipigilan yun. Ako hindi ko ginagawa yun kasi with respect doon sa mga taong tumulong sa akin. Yung TV channel na tumulong sa akin, yung TV Chosun. So hanggat maaari, kung kaya din natin silang panoorin doon sa mismong YTube channel nila, okay? So dalawa yon, yung isa yung doktor, yung main host, and also sa TV Chosun. So doon, please pakipanood din kasi yun lang yung pinakabawi ko sa kanila is to promote that videos na galing din sa kanila. Pero walang problema sa mga kababayan natin. Alam ko naman na proud lang kayo sa pangyayari and nakikisympathize kayo sa kung ano nangyari. So again, di ba sinabi ko sa inyo, merong isang buong documentary talaga na isang oras. So, walang subtitle actually yun eh. Ginagawa ng hipag ko ng subtitle yun para mapanood privately ng mga taong tumulong sa akin in respect sa kanila na, ito yung nangyari. Ito yung pagtulong na ginawa nyo sa akin. Kasi sa trabaho ko may mga tumulong sa akin eh para mapabilis yung papel ko. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sige, papakita ko sa inyo and unti-unti ko kayong i-walk through sa mga nangyari. So, mga Lods, yan. So, dito nagsisimula, yan. Oops. So, medyo fast forward natin ng konti, yan. So yan, dito yung cruise actually. Yan, dyan yung cruise. Pagkatapos, yan yung tulay na tinakbuhan namin ng nanay ko. Doon sa kabilang side ako, sa may pinakadulong side. So yan. Ayan, ayun yung host, yung kaliwa, si Ben, which is yung singer nga. Ayan, Gapyong yung pangalan ng probinsya ng nanay ko. Tapos yung nasa kanan yung doktor nga, siya yung main host. So, meron din siyang sariling channel niya sa YTube, which is sabi ko nga, nagpo-post din siya about dito. So, dalawang channel TV Chosun, tsaka yung, etong nasa kanan, yung Dr. Ne, meron siyang sariling channel. So, yun yung pinakabawi ko sa kanila. Okay, stop natin para mas So, pinag-uusapan kasi nila dyan yung special episode. Kaya siya special episode kasi hindi naman ganito talaga yung setup ng palabas nila. Ang palabas nila is about paano nga nila gagamutin yung mga nanay na merong medical condition. So, Mother Spring Day ang pamagat nila. So, mga nanay ang ginagamot nila. Yung doktor ang nanggagamot. Okay, yung doktor. Okay? So, ngayon, nilabas nila yung Rubik's Cube na yan. Kasi, apparently, nung bata kasi ako, 6 years old yata ako, 5 years old, 6 years old, kaya ko nang buuin yan dati. Then, bigla ko nakalimutan yan. Nakalimutan ko paano buuin. Siguro, sinadya ko kasing kalimutan din nanay ko dati dahil masakit sa damdamin ko na naghiwalay kami. Diba yung pangalan ko nga, Julius O. Manalo? Tinatanggal ko yung O, Julius Manalo lang. Makikita niyo sa mga notebook ko dati, hindi ko nilalagay yung O. Kasi gusto kong kalimutan muna. Dahil masakit eh. Wala man ako magagawa, di ko siya mahanap eh. 6 years old, 7 years old, elementary, paano ko siya hanapin, diba? So yan. Nakalimutan ko paano buuin yung Rubik's. At hindi ko rin alam sa sarili ko na kaya ko pala siyang buuin dati. So actually, until such time, ngayon nabubuo ko na siya ulit, nahalala ko na. Siguro, nabubuo ko na yung puzzle kasi mabubuo na rin yung puzzle ng buhay ko, di ba? Parang ganun yung nangyari. But anyways, tuloy natin lang, Lord. So, yan. So, yan. Ayan nga. Kaya, ang sabi ko nga dyan, please help me find the missing piece of my life. Parang, yan. A very touching story nga daw about sa... Tuloy natin to. Sige, i-play natin to ng konti. Finding a mother. Yan. So, yan. 필리핀에서 온 사연. 되게 멀리서. 안녕하세요. 저는 한국에서 태어난 오준영입니다. O, yan. So I was born in Korea, but my father and mother didn't have a good relationship, so they separated. So in 1993, when I was 6 years old, my mother gave me to my father. So we went here in the Philippines. So since then, I don't have any contact with my mom, and I didn't see her anymore. Even if my life here in the Philippines is hard, I stay focused to pursue my dreams and make my life better, so I can see my mother again in the future. With the help of this program, Mother Spring Day, can you please help me to find my mother? Here in the Philippines, I always try to keep your memories in my mind every day. Stop muna natin mga Lods. So yan, ayun yung umpisa ng program. Actually, itong araw na to mga Lods, yung in-interview nila ako, gabi na yan, nandito sila sa Pilipinas niyan. So umaga pa lang, punong-puno na kami ng activities kasi maraming kailangan interviewin.
they allotted 1 day lang para ma-interview lahat ng kailangan interviewin. Yung coach ko sa PNP team, yung district director namin, sobrang salamat ko doon dahil tinulungan din nila ako para mas mapabilis yung kailangan ko para makaalis ng bansa. So, ano pa ba? Yung mga kaopisina ko, yan. So, humingi kami ng clearance kay Didi. But anyways, so yan, hindi ko pa alam na nahanap nila yung nanay ko dyan. Okay? Hindi ko pa alam. So, about sa kinukwento ko dyan, yes, totoo yun. 1993 ako dinala ng tatay ko dito sa Pilipinas. Actually, may contact pa kami ng konti ng nanay ko niyan eh. Siguro mga ilang buwan. Mga 2 months, 3 months may contact pa kami. Tapos, mga once a month lang kami nagkakausap dahil nga mahirap eh. Kasi nga long distance pa lang ang communication dati. Wala pang mga advancement of technology niyan. And then one time, parang sinabi yata ng tatay ko sa akin na ang nanay ko daw is mag-aasawa daw. Kaya daw ako pinamigay. Or kaya ako binigay sa tatay ko. Actually, yun talagang isa sa nangyari na hindi ko ganong kinukwento at hindi ko kinukonfirm sa nanay ko. Ang nangyari, gayet na gayet ako sa nanay ko, sinabi ko yun. Mag-aasawa ka na raw, kaya daw binigay mo sa tatay ko, ganyan. Nagulat siya na sinabi ko yun. Sabi ko, ayoko na sa'yo, ganyan. Binato ko yung remote tuloy, yung telepono. Hindi naman amin yung telepono sa kapitbahay na. Binato ko, ganyan. Nagkagulo pa nun. Tapos, parang nag-away pa sila. Hindi ko alam ba't sila nag-away. Okay? So, eventually, pag-uwi ko ng Pilipinas, napanood ko to, okay? Unti-unti na namin tinetranslate ngayon, may nalaman akong istorya about dun. Okay, may nalaman akong istorya about dun na dapat nyo ring malaman kung medyo gusto nyo malaman yung kwento. About sa pag-aasawa daw ng nanay ko, kaya kailangan ako ibigay sa tatay ko. Okay? So, ganun. So, tuloy natin konti yung istorya dito. Ano ba next na nangyari? So, yan. Binigay ko yung picture ko, tapos di ba nga, nag-request nga ako na sana tulungan nila akong hanapin yung nanay ko. So, pumunta na nga silang Pilipinas without knowing na alam na pala nila kung nasan yung nanay ko. Kasi bago nangyari to, mga lods, may 5 months prior to na yung nakakilala nga sa akin na isang Koreano na kakilala daw niya yung taga TV Chosun. So 5 months before, 5 months sila nagganap sa nanay ko. Nung nahanap na nila, sa kanila ako pinuntahan, pero hindi nila sinasabi sa akin. Parang sabi nila meron lang daw lead kung paano hanapin yung nanay ko. Yun ang sinabi nila. So ayan, pumunta sila sa trabaho ko. Siyempre medyo may setup sila dyan na kunwari na pupuntahan nila ako sa opisina, ganyan, ganun. Medyo may konting na rin, storytelling na rin. So yan, pinuntahan nila ako sa opisina ko. Yan. Tapos yan. Yan, in-interview nila ako kung anong trabaho ko dito, ganyan. Kung anong ginagawa ko. Siyempre hindi ko na ganun bibigay sa inyo yung details. So yan dito. Dito tayo. Yan. Namimiss ko palagi yung nanay ko pagka nanonood ako ng Korean novela. There's a leading man. He's a successful man already. And then, makikita niya yung nanay niya na nawawala. Sasabihin ko sa sarili ko, bakit ako? I think I'm successful na. Bakit? Wala yung nanay ko. 어릴 적 부모님의 이혼으로 아버지를 따라 필리핀에 왔대요. 아버지는 집을 자주 비웠고 줄리어스는 농구에 매진했다고 합니다. 노력 끝에 농구 특기생으로 대학에 갔고 경찰이 될 수 있었다고 하는데요. 정말 대단합니다. Na talagang hindi mo pala talaga nakikita yung nanay mo. Akala ko biro-biro lang. Alam ko, kapatid mo si Nalo na isang artista. Gumagawa siya ng paraan para mahanap niya. So, yun mga lods. So, yun nga, nagpunta sila sa may opisina ko, in-interview nila yung mga tao doon kung anong klaseng tao ako. Siyempre, sasabihin nila lagi mabait ako. But anyways, ganun nangyari. Tinanong nila ano yung trabaho ko. So, yun, sinabi ko, pinaliwanag ko sa kanila. Pero siyempre, not every details kasi siyempre, hindi naman dapat lahat sabihin. So, yung tatay ko is medyo busy rin no. Siyempre, nagtatrabaho din. Mahirap yung buhay namin. So, yung basketball yung naging way ko talaga para makaalis sa problema. Yun yung una eh. Tapos napapansin ko parang, uy, medyo gumagaling ako sa basketball sa lugar namin. So, natutuwa ako, nakakalabas ako sa problema, tsaka sa mga ganyang klaseng mga isipin na wala yung nanay ko. Na hindi ko akalain na yun din pala yung magbibigay ng way sa akin para magkaroon ng scholarship. Okay? So, sa mga magulang dyan, sa mga nanay na nanonood na pag nahihilig sa sports yung anak nyo, sige, hayaan nyo lang, at least sa sports, di ba? Hindi sa mga masasamang bisyo. So, nangyari dyan, nakakuha ko ng scholarship. Nakapag-aral ako sa Philippine College of Criminology, ng libre, okay? Dahil mahirap nga kami. So, kailangan ko ng scholarship eh. Choosy pa ba ako? Yun ang nagbigay sa akin ng full scholar. Then, eventually, criminology natapos, yan. Nagkaroon ako ng trabaho. Alam niyo na siguro kung anong trabaho ko. Then, after that,
nung nasa ano na ako, nandiyan na ako sa serbisyo, hindi pa rin nawawala ang basketball sa akin kahit na minsan alam kong naiiwan ko na siya. Pero kusang bumabalik sa akin talaga ang basketball. And yung nga, na-appoint ako sa team ng PNP, which is minsan coach, minsan as a player, ganyan. Kung ano yung ibigay nila sa akin trabaho, ginagawa ko, yun lang. Tapos, yan, ito nga ang district director namin sa Manila, yan. Napakabuti. Yes, para kay Julius, good luck sa trip mo sa Korea. You deserve to see your mother. Kasi ang alam ko, you haven't seen her for the last 30 years. And kung ano ang may tutulong namin para magkita kayo, we will do it for you. Once again, good luck and God bless to both of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sobrang thank you, sir. Sobrang thank you, sir. Diyan pala naiiyak na ako sa Gusto ko muna magpasalamat siyempre sa organisasyon namin na kahit na meron kaming rulings, may mga tinitingnan din naman sila na sa ganitong pagkakataon, di ba? Makatao. Kasama yan sa amin, makatao. So pagiging makatao yan, isipin mo 31 years hindi nakita ng tauhan mo, yung nanay niya, and meron chance ang makita, di ba? So, ginawa ng paraan para mas mapabilis yung pag-a-approve sa akin kasi very limited time eh. Ayusin ko yung travel authority ko and ayusin ko pa yung visa ko, 'di ba? And panggabi ako. Alam niyo, nasakto lahat, naging panggabi ako eh. So panggabi ako, pagkatapos umaga halos wala akong tulog, asikasuhin ko lahat ng papeles ko. Makakauwi ako mga 2:00 na ng hapon, ganyan. Doon ako matutulog bago pumasok ulit. And then biglang na-detail ako. So nagkaroon ako ng mas more time para maayos yung mga papeles ko naman. Lahat, talagang nakokonekta lahat. Talagang alam na nasa taas kung ano yung pangangailangan mo. Siya magdadala. Grabe yung nangyari. And sobrang salamat ko talaga kay Sir. Pati, siyempre, kumbaga yung kapalit kasi ng paghahanap sa nanay ko is yung ganito eh. Yung makagawa ng magandang episode. Si TV Choson eh. Siyempre, di ba? So, yun yung inihingi naman nila sa akin na natulungan ako mabigay ng aking trabaho. Siyempre, alam ko, kailangan din nila itong story na to para sa trabaho nila. Pero ako ang mas malaking rito eh, mas malaking makukuha. Kasi, mahanap ko yung nanay ko, walang kabayaran yun eh. Biro mo ganun ang gagawin nila sa akin. Sila maring kumita sila dito ng malaki kung maging maganda tong istorya, di ba? Pero, pinagbigyan ako na matulungan. So, sobrang salamat talaga. Makatao talaga. Tsaka mga kabatch ko, nasakto pa. Halos lahat ng opisinang pupuntahan ko, yung papeles ko. May mga kabatch ako na, tapos, may personal letter kasi ako eh, kung bakit ko kailangan umalis at nagmamadali ako umalis. Tatawagin ako nung parang secretary nung general. Totoo ba tong kwento mo? Ganto, ganyan? Opo, ganyan. Ito po yung mga invitation letter nila, ganyan. Sige nga, ganyan. Kwento mo nga. Kinuwento ko. Maantig, lalo pag ang secretary, babae, may anak. Maantig sa istorya. Pati yung matapang na kapitan talaga, na strict daw talaga yun. Naantig din siya. Hanggang doon sa DPRM, yung hepe doon, makapamilya daw talaga yung hepe doon. Kaya sobrang salamat ko talaga. Okay? So, yun yung istorya ko ha. Habang nangyayari to, sinasabi ko sa inyo yung istorya ko na nangyayari. Okay? Ano ba itong mga, ayan. Pinagkukwentuhan na nila dito yung pagsiseparate.